Okay, eto makakasama po natin ang family life and child development expert sa mga nanay at tatay na nakikinig ngayon at nanonood, mga lolo at lola. Aba, makinig na po kayo dahil kasama natin ngayon si Teacher Edgar Belda Jr. Magandang umaga po sa inyo, Teacher Edgar. Magandang umaga po. Okay, welcome po sa amin dito sa nagseserbisyo, ano? And si Teacher Edgar ay lecturer po ng UP Department of Family Life and Child Development. Opo. Okay, pag sinabi pong Family Life and Child Development Expert, ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin po, mga research po na ginawa po namin ay talagang nakatukoy sa mga pamilya at sa mga bata kung paano po sila tutulungan. So sa department po namin, meron po kaming tinatawag na UP Child Development Center. So mga bata po dito ay mula 3 months old na baby hanggang 5 to almost 6 years old na mga bata. So sila po yung mga, parang preschool na rin po namin siya at doon po kami nag-o-observe ng development ng mga bata. Doon namin nakikipagtrabaho sa mga pamilya. Doon namin nalalaman yung mga pwede naming itulong para optimal yung development. Okay, Teacher Edgar, ngayon po sa kultura ng pamilyang Pilipino, ano po yung mga nakikita ninyong mga common na magagandang practice? Kasi syempre, ang mga Pilipino, kumbaga, parte talaga ng kultura yan. Ano ba yung mga tamang ginagawa natin? Definitely po, ang isa sa mga magandang bagay na ginagawa natin bilang mga Pilipino ay may pagpapahalaga talaga tayo sa mga bata. Alam naman po natin yan na actually very family-centered tayo as Filipinos, no? So mahalaga sa atin na kamusta yung bata, make sure na nakakausap, nakikilala natin yung mga bata. Minsan ang nagiging challenge lang po sa atin is paano mag-veer away from sa nakasanayan na nating pagpapalaki, no? Tsaka yung sinasabi ng research na mas epektibo, mas nakakatulong sa optimal development, especially emotional development ng mga bata. Ngayon po, no, kumbaga talagang tinututukan po ninyo as early as 3 months old, up to 5 years old dyan po sa UPCDC. Ano po yung mga foundation na talagang itinatalaga natin sa mga bata? Para syempre, in connection with family life. Ang sa FLCD, Family Life and Child Development, paniniwala namin na ang bata at pamilya ay hindi may hiwalay sa isa't isa. Kapag may mga programa ka na para sa bata, kailangan kino-consider mo anong epekto nun sa pamilya. Pag may programa ka para sa pamilya, kailangan iniisip mo paano yung mga bata sa loob. Kasi iba-iba rin ang kailangan ng mga bata per age yung batang-bata na sanggol nga po na 3 months, iba na yung pangangailangan ng 1-year-old sa 2-year-old, 3-year-old, 4-year-old. So kailangan tayo bilang pamilya, kahit papaano na hindi naman po tayo kailangan mag-aral ng degree, no? Wala nga pong degree sa magiging magulang po, no? Minsan lahat tayo kung ano lang na-experience natin. Pero marami na po tayong resources ngayon na pwede nating puntahan para malaman natin ano yung mga kailangan para ma-meet natin yung mga needs sa tamang edad. At syempre sinasabi nga nila, 'di ba, kung ano yung development ng bata, kumbaga modeling 'yan Ang na-apply ng bata, natututunan ng bata, yung nakikita nila sa kanilang mga magulang. So very basic, paano ba maging tama, wasto maging mabuting magulang? Hirap naman ang tanong mo. Pero 'di ba? Hindi, Totoo totoo 'yun. din. Totoo, 'di ba, Teacher Edgar? Wala naman libro kasi, how to be the perfect parents. Or a good parent, at least. Alam mo naman tayo mga magulang, minsan talaga we strive for perfection. Pero minsan mas nakakasama minsan, Teacher Edgar. Ayan. So actually sa usapin nga po, no, lagi pong tanong naman yan, paano po ba maging tamang magulang o perfect na magulang? Ang lagi po namin sagot, we don't need perfect parents, we just need parents who are present. So pina po yung lahat para matandaan, no? Not perfect parents but present parents. Ano pong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin lang po ay harapin natin yung anak natin na nandyan, no? Pag sinabi natin present tayo, ano yung talagang kailangan ng anak natin? Kasi minsan, madali, lalo na po ngayon sa social media, usong-uso yung mga family influencers natin na parang, uy, binilahan niya ng ganito, may ganito siyang learning material, kailangan ko rin ng ganyang learning material. So, sobrang pinapanood niya to, papapanood ko rin sa anak ko. Pero,
iba-iba po ang mga bata. So when we say present ka bilang magulang, hindi ka nakatingin dun sa ibang anak, sa ibang bata, pero sa sarili mong anak. Kahit same silang 3 years old, iba yung interest ng anak mo, iba yung talagang pangangailangan niya kasi iba rin yung context at family setup ninyo. So kailangan talaga yung anak mo yung priority at tinitignan. Oo, and when you say tinitingnan, also literally tingnan mo sa mata. Kasi mamaya Yes. nakatingin ka sa cellphone mo. O, ano, Yes. kumusta na ba yung araw mo, tapos nakatingin ka sa cellphone mo. Tama, oo. Oo, tapos alam mo nga, isa pa sa natutunan ko, Sir Edgar, pag kinakausap ko yung ano ko, iba-iba kasing age nila. Meron akong 8, meron akong 10, na twin. Ang hirap na. Yung 10, 11 na pala. Tapos yung isa, 13. Oo. Nandun sa stage na, nako, hindi na sila kasing bait nung 8. Not that hindi ko sinabi hindi mabait. Hindi na ganun kasunurin. And minsan yung magulang katulad ko na shock. Parang kasi dati, yakap ng yakap sa akin, di alam mo yon. Ngayon parang, pwede dyan ka muna kasi baka makita ka eh. Mga ganon. Ano pong dapat reaksyon ng isang magulang? Kasi tao lang rin tayo. Opo, eh. Oo. yes, opo. Unang-una, tama po yun na i-recognize na tayo po mga magulang ay tao din. At maganda na papaliwanag din po natin yun minsan sa mga anak, no? Kasi minsan, karamihan po sa atin lumaki tayo na parang ang magulang hindi pwedeng magpakita ng masyadong vulnerability sa mga anak o sa mga bata. Pero pwede po yun, no? Kasi ang lagi po namin din sinasabi sa pagmamagulang, it's always connection before correction. So kapag may mga gusto tayong ipaalam sa kanila, ang discipline method natin ay kaya hindi natin i-endorse po yung nakasanayan before, no, yung mga pamamalo o yung sinisigawan. Kasi po, correction siya eh. Ang assumption, may mali doon sa bata o may mali doon sa anak. Pero ang goal natin is ma-make sure na natuturuan sila, and that happens when you try to connect with them. So, minsan po bilang magulang parang nakakalungkot na, hala, hindi na niya ako as needed. Pero ang ibig sabihin po na-develop na yung sense of autonomy and authority niya, na importante po bilang isang individual. Pag tao na siya, adult na siya, kailangan niya na nun. So, kailangan po talagang masanay din tayong medyo magbitaw-bitaw ng kaunti. Yung letting go is Yes. hard to do. Oo nga. Kaya mo ba yan, Migs? Pag dumating ang panahon na, kunyari, Ayoko muna hahatid mo yung isipin. anak mo, Matagal pa. tapos hanggang dito ka lang Ayoko muna isipin. Malambing akong parent Bawal eh. ako rin, super Malambing ako eh. So, ayoko Kasi muna pag isipin. nanay ko malambing. Tama si Teacher Edgar kasi sinasabi nga na hindi naman importante maging the best eh, 'di ba? Importante lang yung lagi kang nandyan at yung mga anak po natin, ng pamilya natin ang ating priority. Oo. Ngayon, Teacher Edgar, papasok ang Christmas season. Maaari kasing, syempre may mga family reunions, maaring mandatory eh. 'Di ba? May mga uuwi, magsasama-sama ulit. Pero paano ba talaga natin kumbaga maalala muli ang diwa ng Pasko through family? Yan. Ako, napaka-challenging po ng tanong natin. Pero napakahalaga kasi nga po, actually, ang ideal po kasi ng tingin natin sa Pasko, tama po no, na pag Pasko, laging masaya, bigayan, pagmamahalan, pag-ibig. Pero parang mahalaga rin pong pag-usapan na yung reality din na hindi lahat ng pamilya ay kapag nagkikita-kita, nagsasama-sama ay laging Masaya. heartwarming ang ano no, pero hindi naman po again hindi po kailangan maging perpekto ng mga magulang at ng mga pamilya. Kailangan lang pong tandaan, alalanin na kailangan bigyan ng chance or ng opportunity na ang goal pa rin naman ay mapakita talaga na totoo yung paggusto ng bigbigayan naman nga po ang diwa ng Pasko, di ba? So, ang pagbibigay naman hindi kailangan material. Pagbibigay din ng atensyon, minsan po kasi yung hindi nabigay pala kaya may mga onting concerns o alitan, may hinahanap na hindi nabibigay. So, kailangan lang pong isipin talaga, kilalanin talaga ano ba yung hinahanap ng bawat isang miyembro ng pamilya at yun yung tuluyan nating ibigay sa kanila. Minsan hindi naman po material. Expensive gifts. Tama. Oo. Minsan oras lang pala. At pagpapatawad At at pagmamahal. Pagpapatawad at pagmamahal. Ang lalim ng hugot natin. Oo, pero importante po yan. Ako, maraming salamat, sir. Sana po ay bumalik kayo ulit dahil marami pa tayong pag-uusapan. Alam mo yun, yung family, yan talaga kasi yung core unit Tama. ng ating, di ba? Pagkatao. Ng Pilipinas rin. Oo. Kapag maganda yung values mo sa pamilya, dadalhin mo yan hanggang sa pagtanda para wala na pong corrupt. Yun lang po.
Thank you. Hindi. Sa magulang rin Bow. kasi yan. Lagyan mo Yun na po. corona yan. Lagyan yan. Oo. Alright, Kasi thank you, sir. Spoil eh. Oo. Yan. Maraming salamat. Salamat din po. Sir, Teacher Edgar Belda Jr. ng UP Department of Family Life and Child Development. Ayan, sana makapag-enroll nga dyan yung mga anak natin. Oo, ano? oo. Paano ba mag-enroll sa Let's go, CDC? UP. Magpo-post po sila sa April, May March May. po ng admissions po ng UP Child Development Center. Bunutan lang po yung kailangan nyo lang po mag-apply. Tapos kung sino po, kung mabunot po kayo, pasok po kayo. Eh, ilan po nag-a-apply at ilan ang pinili? Marami Sa huling alala ko po, around 500 po yung nag-apply. Tapos? Tapos ang slots lang po ay 30. Yes. Grabe. Swerte So, naman nun. talagang ano po, Oh, libre yan, di ba? pag member po ng UP, Oo. subsidized po tayo. Pero mas compared po talaga sa labas, ibang-iba po Ay, talaga. nako, napakamahal ng preschool. Minsan mas mahal pa sa actual yung kunyari Opo. elementary. Oo. So, ang swerte po, ayan ha, sinabi na ni Sir, wala namang mawawala kung mag-apply ka. Mag-a-apply tayo. Kaya mag-apply si Salamat. AJ. Oo. AJ Bustos. Oo. Ito na. At sana mabunot. Sana mabunot. Oo. Naku, maraming salamat ulit, Sir, at mabuhay po kayo, mga teachers po natin. Professor, salamat po. Thank you, sir. Salamat po.